At kaugnay naman ang demolisyon sa Sitio San Roque sa Quezon City, makakausap po natin ngayon si Ginoong Higino Equipaje, Manager for Commercial and Industrial Project ng National Housing Authority. Ginoong Equipaje, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Unang Hirit. Kumustahin ko lamang po yung isinasagawang demolisyon. Ilang porsyento na po ang ating nagigiba at ilang pang natitira? Well, kasalukuyan, yung natitirang porsyento dyan ng mga dapat ilikas ay nasa 20%. Dahil 20% na lang? Halos 80% na po yung mga nabaklas na mga bahay. At yung ibang pamilya na ilikas na po natin doon sa Muson, sa San Jose del Monte. So yung mga natitira dyan, ito po yung sinasabi ninyo na nasa kalsada ngayon. Kasi ito po yung mga renters, yung mga illegal occupants na hindi po napasama sa census. Yan po yung mga nasa Center Island ngayon. Po, at sabi nila, yun. balak nilang manatili ito hanggat hindi sila nabibigyan ng maayos sa malilipatan. Ano ba? Mayroon naman pong assistance po ang local government dyan. Mayroong transport na nakahanda para kung saan ba nila magpahatid ay ihahatid po sila. Pero yung mga talagang lihitimo at nakasama sa census, mayroon pong nakahanda sa kanilang paglilipatan. Okay, unahin lang po natin yung kondisyon ng mga nailipat. Saan po ba sila nilipat at ano ang klase ng pamumuhay meron sila doon ngayon? Kasi ang karamihan po sa mga nakausap namin doon, dati na silang lumikas eh. Kaya lang doon sa pinaglipatan daw sa kanila, walang eskwela, walang hanap buhay, walang kuryente, walang... Saan po ba sila nilipat at anong kondisyon? Yung mga unang pong nilipat, karamihan yan nasa Montalban, Rizal. Meron po tayong mga facilities doon, may schools, may mga multipurpose centers, may mga talipapa. May mga amenities po yun. Hindi po naglilipat ang National Housing, in particular, ang gobyerno, ng walang mga pasilidades. Okay. Kasalukuyan ngayon, kung may papakita lang natin yung picture ng paglilipatan nila, maganda po yun kasi loopable, painted, at saka mura lang po ng hulog. Pero hanap buhay. Ang hanap buhay talagang mayroong adjustment period. Mayroon din naman mga nakahandang livelihood programs ang National Housing. May mga network tayong sinasagawa. In fact, recently, mayroon tayong tie-up with Holcim. Meron silang mga skills training parte sa mga construction ng mga bahay. So, meron din tayong tie-up with POEA para sa mga overseas employment. Nagkakaroon ng mga job fair sa mga resettlements. So, meron din naman mga facilities. Hindi lang talaga maiwasan yung immediate dislocation. So, mag-a-adjust. But if you look at the resettlements, yung Sapang Palay, Dasmariñas, Bagong Silang, lahat yan, maunlad na ng mga komunidad yun. Ang sinasabi po ng NHA ngayon, choice na lang po ng iba na ayaw talaga nila lumipat. Mayroon din Gusto talaga nila na dyan ayaw lumipat kasi hindi maiwasan dyan. Mayroon silang hanap buhay sa patubig, sa pailaw, mga paupan. Siyempre, dislokasyon yun sa hanap buhay. Sila yung medyo matigas. Ngayon po, itong ginagawa ngayon, itong dinedemolish natin ngayon, saan gagamitin yan? Road widening daw po, pero tatayon din ba doon ng commercial, itong residential? initial na ginagawa ngayon ay part ng infrastructure project ng DPWH at saka ng local government of Quezon City. So, kinakailangan ilikas yung mga pamilya. And then after that, yung mga matitira dyan, mayroon din naman kaming mga ugnayan sa mga grupo, mga federasyon, na namimili sila ng paglilipatan. Ito yung inunlad ng pakikipag-ugnayan ng mga maralita. Ito po, nabigyan sila ng sapat, sobra-sobrang abis pa. Oo. Advance notice. Bago po itinakda yung pagliligas ng mga pamilya dyan, ilang series of meetings po yun, mayroong mga 30 days notice. I think this is the second time na ang LGU nag-issue ng 30 days notice bago isinigawa yung paglilikas ng mga pamilya. So by Friday po, expect natin malinis na yan? Hopefully by Friday, yung po yung deadline na itinakda ninyo, ano? Yun yung ma-clear na natin yung site para din magkaroon ng paghahanda para sa infrastrukturang ipapatupad. Ginoong Equipaje, maraming salamat po. Maraming salamat. Si Ginoong Higino Equipaje ng NHA.